The truth about Dr. Stone villains. Paano kung tama ang mga villain, at mali ang bida? Hindi lahat ng kontrabida ay masama. Sa part 2 na ito ng Dr. Stone analysis, tatalakayin natin ang Tsukasa versus Senku ideology. Dr. Zeno at Science Domination. The truth behind of Wyman. Ending explained. Ito ang video na magpapabago ng tingin mo sa Dr. Stone. Akala mo ba, simple lang ang laban sa Dr. Stone? Good versus evil, science versus strength, pero ang totoo, ay hindi. Dahil habang lumalalim ang kwento, isang mas delikadong tanong ang lumilitaw. Paano kung tama ang mga kontrabida? Simulan natin kay Tsukasa Shishio. Ang lalaking gustong burahin ang lumang mundo. Sa unang tingin, mukhang villain. Pero isipin mo, ang modern world, punong-puno ng corruption, greed, inequality, wars, abuse of power, destruction of nature, at ang solusyon niya, gumawa ng bagong mundo. Isang mundo na walang matandang corrupt leaders. Isang mundo na pure. Parang utopia, di ba? Pero dito pumapasok ang problema. Dahil sino ang magde-decide kung sino ang pure? Si Tsukasa. So, freedom ba yan? O dictatorship na naka-disguise lang? Habang si Senku Ishigami naman, gusto ibalik lahat, technology, civilization, science. Pero hindi ba, yun din ang dahilan, kung bakit nasira ang mundo in the first place? At dito nagsisimula ang tunay na laban. Hindi lakas, hindi utak, kundi ideology. Habang papunta tayo sa mga susunod na arcs, mas lumalalim ang conflict. Hindi na lang survival, kundi kung anong klaseng mundo, ang dapat itayo. Pagdating sa America arc, makikilala natin si Dr. Zeno. Isa pang genius. Pero kabaligtaran ni Senku. Kung si Senku ay gumagamit ng science, para iangat ang lahat. Si Zeno, para mag-control, para mamuno. At dito mo marirealize, science is power. At ang tanong, sino ang dapat humawak nito? Dahil sa maling kamay, ang science ay nagiging sandata, baril, explosives, control. Pero sa tamang kamay, ito ay nagiging pag-asa, medicine, communication, progress. At habang papalapit tayo sa ending ng Dr. Stone, isang mas malalim na misteryo ang lalabas. Hindi si Tsukasa, hindi si Zeno, kundi, sino ang may gawa ng petrification? At dito papasok ang isa sa pinaka-creepy, at mind-blowing concept sa anime. Ang Wyman, isang unknown entity, walang mukha, walang katawan. Pero may kapangyarihang gawing bato, ang buong humanity. At ang pinaka-nakakakilabot, ginamit nito ang boses ni Senku. Bakit? Coincidence? O may mas malalim na dahilan? Habang binubuo ng Kingdom of Science ang rocket. Oo, rocket. From sticks, to space technology. Makikita mo ang ultimate goal ng humanity. Hindi lang mabuhay, kundi mahanap ang katotohanan. At sa huli, malalaman nila ang shocking truth. Ang petrification, hindi simpleng weapon. Isa itong technology, hindi para sirain ang humanity, kundi para i-preserve ito. Para gawing immortal, para pigilan ang death. Ngayon, ang tanong, blessing ba ito? O isang sumpa? Dahil kung pwede kang maging bato, at mabuhay forever, tatanggapin mo ba? O mas pipiliin mong mabuhay bilang tao, kahit may hangganan? Ito ang tunay na tanong ng Dr. Stone. Hindi kung sino ang mananalo, kundi, ano ang ibig sabihin ng pagiging tao? Sa ending, hindi lang mundo ang nabuo ulit, kundi ang pag-asa. Pag-asa na kahit ilang beses tayong bumagsak, kaya nating bumangon. At sa huli, ang science ay hindi sagot sa lahat. Ito ay simula lang. Dahil ang tunay na power, ay hindi nasa formula, hindi nasa invention, nasa tao. At ngayon, ikaw ang tatanungin ko, kung hawak mo ang kapangyarihan ng petrification, gagamitin mo ba ito para iligtas ang mundo? O para kontrolin ito? At kung bibigyan ka ng chance mabuhay ng walang hanggan, tatanggapin mo ba, o tatanggi ka? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo, para sa future? Comment mo sa baba.